teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay umawit at magpuri sa Kanya. Tayo'y sumamba at magbigay galang, magpasalamat at umawit sa Kanya. Tayo ay lumapit kay Jesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, sa'yo ibibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan, para sa'yo ang papuri, para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat at muli isang araw ng kagalakan na makadaupang palad kayo. Muli isang araw ng Sabado kung saan tayo nagsama-sama upang patuloy na tunghayan ang buhay ng magkakapatid, mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. At the same time, as we listen, we reflect on our own lives. We look at our perspective and see how we can come to know more
about Jesus. So sa umagang ito, may mga kasama ako. May ipakikilala ko sila sa inyo. But right now, let's bow down our heads and pray. Ama mo rin, salamat sa oportunidad na kami magamit mo sa aming kawalan. Na tunay po na ikaw ang nagtakda ng lahat ng bagay, pati ang mga taong iyong gagamitin. So sa umagang ito, kayo po ang mangusap sa pamamagitan ng aming mga kasama sa umagang ito at iyong kaisipan ang siyang aming marinig, ang salita mo ang siyang aming masumpungan. Muli po, pinakamataas na papuri, pasalamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, may kasama ko ngayon na magnanay. Siguro ay napapanood nyo naman sila pagka yung meron tayong mga grand fellowship. Pero ngayon sabi nga, gusto nating medyo mas personalize ang usapan. Hindi naman personalan, personalize lang. Si Sister Jeline at ang kanyang bunsong anak na si Brother Jiro. So, Sister Jeline, batay mo na. Hello, good morning Jesus and good morning or good evening saan man po kayong sulok ng mundo. Sana po ay okay lang kayo and hello din po sa lahat ng aking mga family na nanonood at saka mga friends and relatives din po. Ayun, lahat po kayo, good morning Jesus po. Thank you Lord. Thank you, Sister Jeline. Tawagan naman natin siyempre ang kanyang anak, Brother Jiro. Good Pasok. morning po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa mga tita ko po na nanonood sa live. Yan. Oo. So, ang gawin natin yan, pagka yung kayo ay naririyan, ay alam kong matutuwa yung inyong mga kaibigan at kasi iba pag bumati dito, ay mga taga-barangay, manood kayo. Alam mo yan. So, narito si Sister Jillian at si Brother Jiro and would like to know more about sino ba si Sister Jillian. Alam natin na si Sister Jillian. Sister Jillian, how long ago na ikaw ay naging widow? 2 years and then this coming November po ay 3 years na po. Sige. Sa maikling pananalita, kumusta na si Sister Jillian ngayon? Getting strong and then mas lumalalim kay Lord. So yun nga, ibang-iba na po yung Jilin noon sa ngayon kasi sa bawat struggle nga is talagang dun po tayo tumatatag sa lahat ng pagsubok bilang nag-iisang tagapagtaguyod ng 3 anak. Thank you Lord po. Sino pa yung ibang mga anak mo? Yung panganay mo is brother? Yung pong panganay ko, lalaki, si Brother Jerome Denzel Legaspi at saka yung pangalawa ko naman po si Jemea Hazel Legaspi po. At ito po yung aking katabi ay ito po yung aming kabunsuan po sa lahat, si Jero Legaspi po. Bakit puro J yata? Yes, letter G po. Hindi po siya J kasi di ba G. Jilin po ako. Okay. So yung Jerome po niya is hindi po siya J. Mostly po pag yung panganay ko na Jerome is J pero yung usually kanya J is yun letter G po. So Jerome po siya. Pati so, siya, di ba yung Jiro is usually Yes, letter G din po. So yun, yung Why? kaibahan Why? po. Kasi hango po talaga natural po yun sa name na first ng mommy at saka ng daddy po. So Jilin at saka Romeo. So G at saka R ay talaga pong nandun po sa lahat ng name ng mga anak ko. Talagang may trademark. Ano? Yes po. Pag yan, anak talaga ni Jillian yan, anak talaga niya. Yes, kahit wala na po yung kanilang father, andun pa din po nakaukit yung name ng father nila sa kanilang okay. tatlo. So, Thank you, Lord po. Sabi mo nga kanina, you went through it, pero ang sabi mo nga ay mas malakas, mas matatag. Bakit? Ano ba naging perspective mo dito? Kasi po noon, siguro sabihin natin may sinasandalan po akong brother husband. In every struggle, in every situation, parang dalawa po kayo. Pero akala ko nung una, mahihirapan po ako nung nawala siya eh. Kasi sabi ko, nag-iisa na lang ako. Pero hindi po eh. Kabaliktaran po yung ginawa ni Lord kasi habang wala siya, unti-unti naman pong nagpapakilala si Lord sa buhay ko. Unti-unti ko po siyang naramdaman kasi wala po akong matakbuhan eh. Wala sa desisyon mo, ikaw mag-isa, wala kang pwede mapagtanungan kasi mga anak mo yan, di sila nakakaintindi ng sitwasyon mo. May mga case kasi brother na dapat si brother husband lang ang pwede mong kausapin, pero dahil wala na siya. So, lahat po ng direkta ko pong ginagawa is kay Lord na lang po. So, dun po lumalim yung kaibahan ko noon sa ngayon. Dahil nga sabi ko,
mas naging active po ako spiritually. At the same time, parang, yun nga, hinanap ko talaga yung buhay ko after ng, sabi ko, Lord, saan ako mag-uumpisa? Ngayong nag-iisa na lang ako. So ang linaw po, unti-unting sinasagot ni Lord, kung saan ba talaga ako mag-uumpisa? Sino ba talaga ako, Lord, ngayon kaysa sa noon? So yun, kaya nga sinabi ko na, iba na po yung dating Jilin sa ngayon kasi nga, mas nagiging active na po talaga spiritually at the same time sa mga anak. Ramdam naman yan ng mga anak ko kasi dati, pag nagpapangaral ako na parang papagalitan mo lang sila ngayon, talagang palaging may reminders na anak, makakaligtas man kayo sa mata ko, hindi ko alam ginagawa niyong masama, pero kay Lord tandaan nyo, walang lingid. Kaya sa bawat ginagawa natin, palagi nating tatandaan na i-honor or ibigay natin kay Lord yung mga desisyon natin at mga ginagawa. So yun po yung kaibahan ng pagiging nanay ko din noon at ngayon kasi may salita na po ni Lord. Sa bawat pangaral ko po sa kanila, talagang sinasabi ko, katulad niyan, exam mo, mag-pray ka ha, palagi mo unahin si Lord. Kahit hindi mo alam yung exam, lagi ka mag-pray kasi si Lord yung magbibigay ng wisdom and knowledge para ang lahat ay mapagtagumpayan nyo. In a sense, you got more involved with the lives of your children, no? Kasi Yes di po. ba dati nagtatrabaho ka. Opo. But since you became a widow, anong nangyari? Wala na nga isa, you become more involved with their lives. Yes po, at totoo maganda po. nito, spiritually, nai-impart mo sa kanila yung mismong mga lesson learned sa'yo, no, habang ikaw ay nagdadaan sa journey na yan. Pwede ba kitang matanong, what was the greatest challenge when you became, nung ikaw ay maging widow? What was your greatest challenge? Siguro po talaga yung kung paano tumayo bilang nanay at tatay sa isang tahanan. Napakahirap po kasi talaga. Start po tayo sa financial. Start po tayo doon. So, bago pa po kasi nawala si brother husband, napagdesisyonan na naming dalawa na i-close yung aming damitan. Yun po yung pinaka-source na hanap buhay namin, yung magtinda ng mga damit, may mga RTW po kami. Okay. So dahil ang katabi ng aming store ay may tinayo na pong mall, yung sa mga China. So ramdam ko na po yung yung pagtumal, pero hindi pa po ako gumibap that time. Parang sabi ko, mag-change ako ng business, naglagay po ako ng mga prutasan sa labas ng damitan, baka sakaling maging good. Good naman yung prutas, pero hindi po niya nako-cover yung renta kasi kailangan po talaga bumenta yung damit para mabayaran ko yung renta at saka yung mga expenses namin. So bago po siya nawala, napag-usapan namin na alisin na po para wala ng renta na babayaran po doon sa pwesto. So alinan, parang 7 months lang. May, June, July, August, September, October, November. 6 months lang po, ayun. And then pinagpahinga na po siya ni Lord. So parang sabi ko, good decision din na bago siya nawala ay umalis kami sa pwesto na yan or else binabayaran ko pa din po yung pwesto at the same time na hospital siya. So doon po nag-struggle po talaga kasi wala pong sapat na hanap buhay. Wala pong sapat na hanap buhay. Pero God is good all the time kasi that time din na nag-boom yung business ng pamangkin ko, nagtrabaho yung 2 anak ko. Kasi online lang po online lang yung school that time. Tumapat po yun na pandemic. Nagtatrabaho sila. So, naramdaman ko yung medyo gumiginhawa ng onte kasi wala kang pababaunan, although wala namang masyadong sapat na kita. So, yun nga, nagtuloy-tuloy hanggang sa nagtulungan kami, hanggang sa may time pa din talaga na sobrang napakahirap po. Umiiyak po ako kaya simula nung namatay siya, ilang months din po akong hindi pumunta dito. Nagmuni-muni po ako, parang ang dami ko pong tanong kay Lord na bakit ngayon? Pero naalala ko yung laging sinasabi nila Pastor Rafi, nila Pastor Dodi, pagka nandun sa lamay ni Mr. na aliwin nawa kayo ng presensya ng Panginoon. Yun yung lagi hiningi kay Lord. Lord, dalawin mo naman ako ng presensya mo kasi ang lungkot-lungkot. Yun po, ang hirap. Siguro maraming nakaka-relate sa akin yung mawalan ng partner sa buhay. Kasi
masyado akong sumandal sa kanya. Siya po yung napaka-powerful pagdating sa finances namin kasi siya po talaga nagbabarko siya. Wala akong trabaho before. Simula year 2000, nag-asawa ako, pinag-stop niya ako mag-work. So wala na po akong working experience, kundi yun lang, nag-business ng kahit na ano para makatulong sa kanya. Kaya sabi ko, grabe, ang sakit po talaga ng pinagdaanan ko. Yun na po yung pinaka-masakit, yung mag-isa kang magtaguyod ng mga anak mo. Pero yun nga, binangon po talaga ako ni Lord. Palagi ko sinasabi, God is good all the time kasi in 2 years, moving up po kami, maayos po kami, hindi po kami pinababayaan ni Lord kahit wala po akong sapat, nahanap buhay at trabaho. Thank you Lord, hindi po siya nagkulang. So parang para ka na rin palang full-time worker, Yes living po. by faith. Totoo po yun, living by faith. Ni ultimo po cellphone ko, Lord, lamanan mo po yung Gcash ko. Pati po yun, pinagpapray ko kasi lahat naman pwede mo hilingin kay Lord, diba? So totoo naman, binibigyan ako ni Lord ng pera sa Gcash, pambayad ng bills. Thank you, Lord. Anong aspeto ng ating Diyos ang higit mong na-appreciate nung ikaw na lang at wala na si brother husband? Isang distinct characteristic ng Diyos na naging malinaw sa'yo. Siguro po yung kasi dati parang 50-50 ako kay Lord dahil parang Okay. minsan, sige Lord, ikaw na bahala. Minsan, hindi ako masusunod. Alam mo po yung ganong senaryo ng buhay. Pero nung nag-iisa na lang ako, living by faith po talaga. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng desisyon ko, Lord, ito po yung gusto ko. Pero hindi ko alam kung ipagkakaloob mo. Ikaw na po yung bahala. So yun po, natuto po ako na si Lord totoo, nagparamdam, nagpakita sa akin. So in short, 100% ko na pong naramdaman si Lord sa buhay ko and 100% ko na din pong by faith na sa bawat desisyon, si Lord po yung sinusunod ko na So po. you learn to be, isang bagay na nakita mo sa ating Diyos ay napaka-dependable nito. Yes po. No? Na kahit na ano pa man ang mangyari, that's a very popular verse among us Christians, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Totoo yun. Kaya- Pinatunayan niya po talaga sa aming buhay yun dahil sabi ko nga, wala nga akong sapat na trabaho. Pero hindi niya po kami iniwan. Hindi po siya nagkulang. Sobra-sobra pa po yung biyayang pinagkakaloob niya sa amin. So I'm very sure right now, marami pa rin struggle, no? Hindi lang naman Yes yung po. financial, siyempre relation. And I'm sure na both you and the children are adjusting, no? So pare-parehong merong struggle pagdating doon sa kanyang klaseng adjustment. So bilang natay, how are you adjusting as both a mother and a father as far as your relationship with your children are concerned? Siguro hindi ko masyadong nagagampanan yung pagiging tatay po talaga. Pero although alam ko na ako na yung tatay, ako na yung nanay, pero hindi ko po talaga sinusurrender ko nga po kay Lord kasi hindi ko nga po kaya maging tatay. So andun lang po sa mind ko na alam ko Lord, ako na yung tatay, ako na yung nanay, pero alam ko sa sarili ko Lord na hindi ako kailanman magiging tatay sa kanila. Kaya nga palagi pong biro nito, Ma, gusto ko ng bagong papa. Lagi po tong biro. Pagkatatawag yung tita niyo, yung kapatid ng Sino papa niya. nagbibiro? Ito po si Bunso. Lagi niya, Itong konsentidor? pag kami nandigaw sa'yo, okay lang po talaga ma, kasi gusto ko po talaga may bago uli akong papa. Pero wala na po yun sa mind ko. So yun siguro, naghahanap po talaga si Bunso ng father image niya. Like kahit yung mga tita niya, kapatid ng father niya, tatawag, O Jiro, may honor ka pala. Ano gusto mong gift? Sabi niya, wala tita, gusto ko lang po ng bagong papa. Kahit yun po yung tita niya, binibiro niya po. So yun. Talaga. Kasi hindi ko po maibigay po talaga sa kanila yun. Hanggang nanay lang po talaga ako. Ilan taon ka na, Brother Jiro? 16 po. Bakit mo nasabi sa mother mo na, I mean, coming from your personally. Kasi iba mga bata, hindi ba? Sabi, no, hindi ka na mag-aasawa. Parang they're jealous na makukuha yung affection ng nanay, mahahati. But in his case, ngayon lang nakakita ang konsentidor na anak. Na joke lang yan. Pero why? Why do you
encourage your mother to? Well, kung doon naman po sasaya yung nanay ko, bakit naman po hindi, di ba? Tsaka wala rin naman pong makakapigil kay mami kung yun po talagang gusto niya. Eh, suportahan ko na lang po. Tsaka ayoko rin naman po na ma-stuck si mama sa kalungkutan lang po. Gusto ko pong maranasan niya rin po yung saya dahil bata pa rin naman po si mama eh. Tsaka we only have one chance to live. So, live life to the fullest. Kaya naniniwala po ako na deserve din po ni mama sumaya. Although, yun nga po, masakit kasi hindi na po si papa yung kasama niya. Pero, hindi naman po against sa kung humanap po siya ng iba, okay lang po sa akin yun. Pero biro lang po talaga yun pag lagi ko sinasabi. Pero kung gusto niya po totohanin, bakit po hindi, di ba? So hindi ka nag-iisip na baka mabawasan yung attention sa inyo. Ang iniisip mo is gusto mong sumaya. Opo, hindi, mother okay lang mo. po sa akin yun. Wala pong problema sa akin yun. Talaga? Nakakatuwa naman yung mga ganun. Si Jiro how old was Jiro when his father died? I was 14 years old at that time po. Okay. How did you take it at 14? No? Wala namang tama at mali dito because you were very young then. How did you take it when Actually, he died? nung panahon po na nasa hospital si Papa, is nasa school po ako at that time. And nag-chat po si Mama sa GC namin. Sabi niya, anak, sagutin niyo kasi emergency. Kumbaga, ano na ni daddy mo? Eh, ako po, nasa school, nagle-lesson po yung teacher ko. So, nagpaalam po ako. Sabi ko, pwede po ba lumabas? May sasagutin lang pong important na call. So, pinayagan naman po ako. Andun lang po ako sa gilid ng classroom namin. So, nung sinagot ko po yun, nakita ko po yung camera nakatapat po kay Papa. And lahat po ng kapatid ni Daddy is nandun po sa loob ng call, which is nag-iiyakan na po sila. Tapos ako po is walang idea kasi hindi po clear yung chat ni Mami sa akin sa JC na kung ano pong nangyayari eh. Abang ina-analyze ko po yung mga nangyayari, na-realize ko po unti-unti na kung ano pong nangyayari. So, yun pala is anytime pwede na pong mawala si Papa. And ayun po, nung andun po ako sa gilid ng classroom namin, hindi ko po alam yung gagawin ko kasi 14 lang po ako noon eh. I was only grade 9. Mhm. And sobrang nasya-shock po ako sa mga nangyari kasi last week lang po kasama pa po kami gumala. Then the next thing you know, nasa hospital na po si Daddy. So sobrang nasya-shock po talaga ako sa mga pangyayari noon. And at that time po is lahat po sila nagbababay na kay Papa. Lahat po sila is, kumbaga, nagbibigay na po ng last message sa daddy ko. Ako po, hindi po ako nagsasalita nun. Nandun lang po ako sa call, nakikinig, pero hindi po ako nagsasalita. At that time po is, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko eh. It was a mixed emotion. Naglalaban po between malulungkot, matatakot, worry. Nag-worry po about sa future kung ano na po mangyayari sa amin pag naging ganito, ganyan. Hindi ko na po talaga alam yung gagawin eh. Until sa mag-uwian po. Nung nag-uwian na po, si ate at kuya ko po is wala po sa bahay. Which is ako lang po mag-isa nun dahil lahat po sila nasa hospital. Nung ako lang po mag-isa sa bahay, hindi ko po alam kung ano po yung natakbo sa isip ko nun. Which is dahil bata pa po ako. Doon ko po yung unang nakita yung Bible sa ilalim ng hagdan. Which is, naalala ko po yung the day before na isugod si Papa. Pagbaba ko po ng kwarto is ako na lang po mag-isa sa bahay. And lahat po ng tao doon is wala. So nagtataka po ako. And lahat po ng gamit is nakatumba. So sabi ko po, nanakawan po ba kami? Kasi sobrang gulo po ng bahay namin eh. Tapos wala po akong idea kung nasan po silang lahat. Then bigla po nag-chat yung pinsan ko sa akin na older po sa akin, siguro mga 30s na po siya. Sabi niya po sa akin, Jiro, yung daddy mo is sinugod na sa ER dahil inatake siya nung madaling araw. So at first, wala po sa akin yun kasi hindi po ako natatakot, ganun. Kumbaga, ang nasa isip ko lang po nun is dahil nga po natanda na po yung daddy ko, is normal na lang po yung mag-catch po siya ng sakit or kahit ano man pong karamdaman. So, hindi po ako nababahala noon at first. Mga first day, second day po, sabi ko normal naman po si Papa.
nung dumating po yung siguro yung after 5 days, ganun, sabi ko, bakit hindi po naayos yung kalagayan ni Daddy? Doon na po ako nag-start mag-worry. And yun nga po, pinapa-absent na po ako ni Mama sa school para po pumunta kay Papa kasi anytime daw po pwede nang maging ganito. And yung decision po sa operation ni Daddy is ilang percent lang po magsasucess. Mag-success man po is magiging bedridden na po siya. So, it was a tough decision for my mom kasi kung itutuloy niya po yun, which is masisave po yung daddy ko, pero yun nga, dahil bedridden na rin po siya, hindi naman po sa sinasabi kong magiging pabigat po siya sa amin, pero yun nga po, dahil sa sitwasyon po namin, mahihirapan po kaming lahat mag-adjust kung sakaling mag-successful po yung operation. And ayun po, nung kinausap po ni tita si mama, kapatid po ni daddy, and sabi po ni tita is nasa kanya daw po yung last decision kung magpapa-opera daw po siya, kung itutuloy niya daw po yung operation kay daddy or hindi. So ayun, dun po ako na unang natutong mag-pray nung mga panahon na po yun. Pag uwi ko po ng bias, ako lang po mag-isa, hindi ko po alam natakbo sa isip ko noon. Sobrang nagugulan po ako kasi 14 years old na po yun. Kung ganun po kabata, tapos wala rin pong nasa tabi nyo para mag-comfort or ipaintindi sa inyo lahat ng nangyayari sa paligid, is siguro ganun din po yung mararamdaman nyo, is masya-shock. Hindi na rin po siguro ninyo alam kung anong gagawin nyo. May binanggit ka kanina na nakita mong may Bible sa ilalim ng hagdanan. What happened after that? Yun po. Nung nakita ko po yung Bible na yan, 2 years na po ata. Yun pa rin po yung gamit kong Bible hanggang ngayon. Did you open it? Did you? Yun po. Dito na po nangyari yun. Pagkuha ko po ng Bible, nandun po ako sa sala. And pagtapos ko po mag-dinner, sabi ko, kasi ano po kilala ko na po si Lord nun. Pero hindi ko po siya kinikilala na, kumbaga, yung faith ko po nun is mababa pa kasi bata pa po ako nun eh. Okay. So kilala ko po siyang Lord. As in Lord lang po, yung parang nagpe-pray lang po pero hindi po yung may deep na connection. Okay. So, nung buksan mo Yes yung po, Bible, pag open ko po ng Bible, ang una ko pong pinag-pray, sabi ko kay Lord is, Lord, hindi ko po alam yung gagawin. Naguguluhan po ako sa mga nangyayari. Lord, please po tulungan niyo ako. And pag open ko po ng Bible na yon, which is yun po yung pinangahawakan kong Bible verse until ngayon. Yun na po yung life verse ko. ano yun? Which is, wait lang po. Romans 15 verse 13. Okay. Napaka-sakto po talaga ng timing nung nangihingi po ako ng word kay Lord eh. Ang sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng assurance or bigyan niyo po ako ng knowledge kung paano ko po lalagpasan to or paano ko po i-handle to as a 14 years old kid. So ang sabi ko po is, Lord, please give me your word. Pagbukas ko po ng isang page, ang nakita ko po agad doon is ang Romans 15 verse 13. Mhm. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Wow. So nung nabasa ko po yun, hindi ko pa naman po siya gano'n naiintindihan nun. Okay. Ang nabasa ko lang po is my joy. So sabi ko, hindi ko po kailangan gano'n malungkot. So kailangan ko po to harapin. So nung a day after po, nawala na po si Papa. Sadly, he passed away after ilang hours po ng call, ganon. And pinapunta na po kami ni Mama dun sa, kasi taga Cavite po kami, tapos si daddy ko po is na-admit po siya sa Parañaque, Olivares Hospital. So, kailangan pa pong pumunta doon via commute or susunduin. At that time po, si Mami sobrang busy, hindi rin po kami masusundo. So, yun din po yung first time na nag-commute po ako mag-isa papunta sa Parañaque. So hindi mo na inabutan si Papa mo Hindi na po. na Wala- face-to-face Opo. na nagkausap kayo, no? So Opo. siguro isang bagay na curious lahat ay kung buhay si Papa mo at that time and you had the chance to talk to him or to tell him whatever is in your heart. Halimbawa, ano lang, no? Parang senaryo lang. Halimbawa, buhay si Papa mo pa, although ando na nga siya, bedridden na, anong gusto mo sabihin sa kanya?
Siguro po, gusto ko pong sabihin sa kanya nun kung naabutan ko pa po siya. Gusto ko po siyang i-assure and sasabihin ko sa kanya na ako na pong bahala kay mama, ganun. Pwede na po siyang, A little hero, no? pwede na po siyang mamaalam ng payapa kung nag-aalala po siya kay mami is ako na pong bahala sa kanya kung sakaling naabutan ko po siya nun. Thank you, Lord. Kasi nga, at that age, at 14, and he is the bunso, no? And yet, nakakatuwa na, I'm sure naman kahit yung mga ibang kapatid niya would say the same thing. Pero sa kanya, at that point in life na pwede nga sabihin, hindi, bahala si kuya, siya panganay. Or bahala si ate. Bakit mo nasabi na ako ang bahala when in fact you are the bunso? Bata po kasi ako, napapansin ko na po talaga na parang sa aming tatlong magkakapatid, ako lang po yung laging nagiging kakampi ni mama. Kumbaga, Paano ka, hindi, I'm sure naman walang gera sa bahay niyo. But in a sense, why do you say kakampi? What do you mean? What does it mean? pag nagkaka-argument po kasi yung dalawang kapatid ko, minsan po ako po yung pumapagitna. Ikaw yung referee. Opo, ako po yung pumapagitna sa kanila. So, pag kumbaga, pag may argument din po si mama or dinidisiplina yung mga kapatid ko and parang nadadala po si mami ng emosyon, which is, yun nga po, kino-comfort ko po si mama at pinapatahan po or tigil na po pag sumusobra na po si mama sa mga ginagawa niya pag nawawala na po siya sa focus. So, ayun po, at early age, na-realize ko po na nung nawala po si Papa, sabi ko, ako po yung papalit sa kanya. Kasi, kumbaga, hindi ko naman po sa inaano yung mga kapatid ko, pero sabi ko, ako lang po talaga yung pinaka-maaasahan ng nanay ko eh. Kumbaga, sa aming tatlong magkakapatid po, kung ikukumpara nyo po, kahit itanong nyo po sa lahat sang family ko, kung ikukumpara nyo po, ako lang po talaga yung laging nakakasama ni mama. Sa lahat po ng iaano niya, ako lang po yung isasama niya. For example, this Saturday morning, bibili ng groceries, mamamalengke. Instead na, dahil alam po ni mama na pag sinabi niya po yun kay ate, sasabihin lang po ni ate, inaantok pa po ako, maaga pa po yun. Tapos pag kay kuya naman, ipapasa niya rin po. So which is, ang ending, sa akin lang po lagi yun. Then nasanay na po si mama doon kasi ilang years na po. Then dinedirekta niya na lang po sa akin yung sabihin niya, anak, mamamalengke tayo this morning. Which is minsan po, nagre-reklamo kasi may other plans. Pero at the end of the day, marirealize mo kung hindi mo tutulungan si mami mo or si mama ko po, wala rin naman po tutulong sa kanya. Pahirapan din po kung i-ask niya pa po kila ate and kuya kasi yun nga, si kuya busy rin po sa school, mag-review kasi yun nga po, ang course niya po is vetmed, di ba? Hindi naman po yun biro. So busy po siya mag-review. Ang ate ko naman po is working student. Kasi nga, both your kuya and ate are in college already. So Apo. talagang busy. At ikaw na lang, you're in grade 11, 11 right po. now. So, Apo. naiintindihan mo rin naman yung kalagayan ng iyong dalawang kapatid na you have more free time, kumbaga in a sense, not to be with your mom. Tsaka nakita ko doon talagang pinanindigan mo yun, sige. Alam mo yun, yung nakakatuwa yung sige. Ako ang magte-take responsibility. And that's a great thing to hear from from you to your mom na, wow, meron akong little hero dito na magbabang. Mas meron pa akong gusto itanong sa'yo. Ano ang ganda ng word eh. Kasi sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng yung kailangan ko. At ang binigay sa'yo, bigyan kita pag-asa. Anong take mo doon I'm sure lagi mo nang nagagamit yung verse na yun. Ano ang naging application yan sa buhay mo ngayon? Over the years, since it's been 2 years, nung unang na-receive ko po yung verse na yun, ang tingin ko po dun sa word na yun, ang perspective ko po is, ayun lang, although nawala si daddy, kailangan mong maghanap ng another source of joy or kailangan mo pa rin magpatuloy. Kasi ganun po talaga ang buhay. So at the age of 14, yun po yung unang perspective ko. By the years, nag-iiba po siya. Which is nung nag-15 years old po ako,
ang naging perspective ko po sa word na yon is, ayun, kailangan mong ayusin. Kumbaga, may the Lord of hope and joy gives you peace. So, kailangan ko pong isik lagi si Lord. Hingiin sa Kanya kung ano man ang kailangan kong gawin or ang gusto niyang ipagawa sa akin sa buhay ko. Kasi siya lang naman, at the end of the day, siya lang din naman po yung tatakbuhan natin eh. So, kailangan siya po talaga yung uunahin natin, hindi po siya yung last resort natin. Kasi siya po talaga yung nagbibigay ng hope sa lahat. And nung dumating po this year, 16 years old, nag-iba rin po yung perspective ko sa word na yon, which is, ang pagkakatanaw ko na po sa word na yon is a new beginning. A new beginning of my life, which is a 16 years old. Medyo namumulat na po ako sa realidad ng buhay. Napapractice na po sa araw-araw, kahit sa maliit po na bagay, sa pagko-commute, pagbili po ng ganito, nang ikaw lang mag-isa. Ayun po, it's a new beginning which the Lord has done to my life and with my family. So kailangan lang po namin siyang isik lagi. Which is pinagpipray ko po by next year or this year, mag-iiba po ulit yung perspective ko doon na sana po mas maging malalim. And ayun, mas maging solid yung relationship namin ni Lord. Ang ganda nung kasi may progression, alam mo yon, in-explore niya, diniscover niya yung word na binigay sa kanya. Sabi natin, isang verse lang, no? And yet, he tried to really squeeze out all the possible meaning. At maganda, meron ka kasing timeline eh. Nung ako'y 14, nung ako'y 15. So may progression na yung isang ang bilanggit mo, sabi mo, you learn I have to move on. Which is a very matured way of saying, I have to take responsibility not only for myself, but not only for my mom, but for everyone else. Pero nakita na may accountability siya, no? Na hindi pwedeng masyadong maraming drama sa buhay, kumbaga. And binigay sa kanyang word is, I'm the God of hope. Alam mo sa nakita ko doon, meron kang pinaghuhugutan na. Alam mo tayo, di ba sa mga Pilipino, saan ka ba humuhugot? Ayan. So natuto siyang humugot sa Diyos. And something that we all need to learn, no? From all this crisis na nangyayari sa buhay natin. And I guess both of you discovered that. Kaya mas malakas ngayon, mas matapang mo, kasi para you could, nagalit ka ba sa Diyos? Nung mamatay yung tatay mo? Hindi po eh. Hindi ko rin Bakit? po question si Lord nun eh. Bakit? Naniniwala po kasi talaga ako simula nung bata akong oras nyo na po. Oras nyo po talaga. At lahat po na nangyari sa buhay natin is may purpose and may meaning. So nung nawala po si Daddy, ang nasa isip ko po talaga nun is, wala eh, oras na po talaga niya and may purpose po si Lord. Kung may aalis, may bago pong dadating. Which is, Okay. Kaya sabi mo, sige, mag-asawa ka, ma'am. Hindi, joke lang. Hindi na. Okay. So, napaka-positive nung attitude na walang regrets, na walang why, bakit ganito. He sees things, actually at his age, he sees things in the biblical sense. Because the Bible says, ang bawat isa sa atin ay may takdang panahon. Pag dumating na yung panahon mo, you have to go. No? At sa mga kagaya ninyo na nakadanas nito na pag-iwan ng isang mahal sa buhay, may nakita pa akong magandang sinabi mo. Sabi mo, new beginning. Di ba? Kung sa iba pa, anong beginning? Wala na yung tatay ko. Pero sa'yo, ang nakita mo, possibilities. No? There are many possibilities na pwedeng, meron ka na bang idea kung ano-ano itong mga possibilities na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo? actually, ni-workout ko pa po eh. Okay. Hingi pa po ako ng visions kay Lord kung ano man po yung gusto niyang ipagawa sa akin this year or sa mga upcoming years. Kung ano po yung mga plans niya po sa buhay namin, sa buhay ni Mama. Ayun nga po is, mag-vet med po ako, so susundan ko po yung kuya ko. Eh, alam naman po natin, hindi po ganun kadali and may entrance exam po na kailangan ipasa. So,
Pinagpe-pray ko po kay Lord kung hindi man po yun yung para sa akin, habang bata pa po ako, sana po ipakita niya na po sa akin or bigyan niya po ako ng vision para sa future ko kung ano man po yung gusto niyang ibigay sa akin sa Para kang future. para kang full-time worker magsalita. Bigyan mo ako ng pangitain, Lord, kung ano ang nais mong. And it's it's a beautiful start, in fact, for a young person to ask God, no? Sabi nga, wala nang pinakamagandang buhay, kundi ang buhay na itinakda ng Diyos para sa ating lahat. And of course, we don't know that. But if at a young age you start to, to pour out your heart to God and really depend on God, ano Lord ang gusto mo para sa akin? Susunod ako doon, no? So, napakadali, I'm not saying that easy, but napakadali ng buhay kapag ang Diyos ang talagang uunahin mo at hihingan mo ng direksyon. There will be frustrations, there will be difficulties, but you are sure that if you put Him first, definitely hindi ka pwedeng magkamali doon. Ayan, so meron na tayong more or less idea kung si Brother Gino, kung sino siya. At bago tayo magpatuloy, ay paawitin muna natin yung nanay niya, Sister Jillian. Bakit mo napili ito? Maliban sa sabi mo nga kanina, ay madaling kantahin. Maganda yung lyrics kasi eh. Nabiyuda ka. How can you say, papuri, dakila? What is in your heart that you can sing this song talagang heartfelt? Ito po kasing kantang to, napakalalim po ng meaning nito, Brother Ernie, sa buhay ko. Kasi ang dami ko pong pinagdaanan eh. Late na lang tong nawalan ako ng brother husband, pero alam mo yon, yung pinagdaan ng sakit na cancer and then naging okay for 17 years. And then this year lang, meron na namang uling cancer na haharapin, pero talagang God is good all the time. Kaya para lang sa Kanya ang lahat ng papuri kasi ang dami-dami ko rin pong pinagtagumpayan sa lahat ng struggle na dumating sa buhay ko. Yung inilaban ko po na by faith, na Lord, i-guide mo ako, tulungan mo ako kung anong dapat kong gawin. Kaya nung napagtagumpayan ko po lahat yun, ang sarap-sarap po kantahin nito, yung para sa iyo lamang ang lahat ng papuri, Panginoon. Kasi siya lang din naman po ang tumulong sa akin sa lahat ng sitwasyon ng pinagdaanan ko. Sister Jillian po, naintindihan niya kung Yes anong ibig sabihin ng ugnayan sa Panginoon. So, Sister Yes Jillian, po. please sing the song. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa'kin, hindi pinagkait. Ang bugtong nanak nasa akin ay nagligtas. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa'kin, hindi pinagkait. Ang bugtong nanak nasa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahan lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo. Habang may
hininga. Pupurihin kang lagi, wagas na pag-ibig mo ay di magmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahan lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Thank you, Lord. Para lang po talaga sa'yo ang lahat ng papuri. For someone who's gone through a lot and somehow doing it on your own, that it's all by the grace of God na matindi eh. Cancer, tapos na ulit yung cancer, pero gumaling, plus the pressures of the family and taking care of the children. It's not an easy feat. No? It's a difficult one. But by the grace of God, nagagawa pang kumanta. Ang alam ko kumakanta ng ganyan, yung mga nasa mental hospital. Pero iba na yung kinakanta. Pero for someone to be able to sing praise and worship, that's the work of God in our lives. And sa akin, no, magmula nung nagpapatuto ka, inspired ako talaga. Na-inspire ako. And pag may mga pinagdadaanan, you would look at, yun nga, huhugot ka rin sa mga kapatid mo at sabihin mo, natapos at nadaanan niya ito at nagtagumpay siya. So sa atin bilang mga Kristiyano, He assures us of victory. No? But we need to continuously abide. Yun ang napakahalaga. At sabi ko, sana all. Sana lahat ng dumadaan sa mga pagsubok at nakaranas ng habag at kagandahang loob ng Diyos ay makaawit, makasamba in spite of everything. Ayan, break muna tayo. Today is May 24, 2025. At may mga may birthday. Happy birthday, Brother Rod Salvacion. Ay, anak ni Brother Boy. Brother Nathaniel Bares. No? Brother Coy de Guzman. And, siyempre, happy anniversary sa aking mga anak. Anak ko to kasi mga inaanak ko sa kasal. Brother Wally and Sister Shane Sanyosa. Happy birthday and happy anniversary sa lahat. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary! Ayan, enjoy your day mga kapatid. Yan, so tuloy-tuloy tayo sa kwentuhan with Sister Jeline and Brother Giro. Kaya kanina nung sinabing Brother Giro, nasa isip ko talaga J-I-R-O. Meron palang G-I-R-O, no? Oo nga. Ay, kasi sa Bisaya, Jero. Okay. Ayan. Napaka-interesting ng personality ng batang ito. So I'd like to ask a question. I don't know. It's a question na bahala ka na at your age. Wala namang mali. Wala namang. For you, no? How do you find success? Especially, with all the challenges, bata ka pa, dinanas mo na yan. Marami kang pinagdadaanan ngayon. For you, what does it mean to be successful?
For me, ang success po kasi is makita lang po yung family ko na masaya eh. Success na po yun sa akin. Why? Pero kasi po, ayoko po talagang nakikita yung nanay kong nahihirapan. Kaya as much as possible, gusto ko po siyang tulungan sa lahat ng bagay. Pero in a deeper sense, ang success po talaga is na kay Lord eh. Mhm. Is kailangan nyo po siyang isik para makakuha po talaga yung success. Kailangan nyo pong paghirapan and kailangan nyo po talagang mabuild yung deep connection within the Lord. Kahit yun, you can consider that as success kung maka-establish ka ng solid and deep connection kay Lord. That's already considered as success. Pero physically and sa mundong to, ang success kasi is all about money eh. If pag-uusapan po natin yung ditong mundo. So, kung ganun po, how can I find success in this world? Let's say, kailangan lang po talagang isik si Lord para sa instructions niya kung paano magte-thrive sa buhay na to, kung paano maitataguyod yung mga ganitong problema and yung mga ganitong circumstances na sa buhay natin na humuhubog sa atin sa bawat mali na naitatama natin. So, ayun, ang success po sa akin, kung paano ko mahanap yon is within the Lord. Okay. Thank you, Lord. Nawindang ako dun sa definition niya. Ang dami. Hindi ko alam saan ako gusto mo mag full-time, anak? Alam mo kasi, for someone your age, normally, she would say, gusto ko maging popular, di ba? O gusto ko makatao. Which is not bad. Actually, hindi masama yun. Pero, I don't know, how, as you grow up, even as a kid, naging malinaw sa'yo na ang success is, I need to build a relationship with my God. Kasi ang aking success ay nasa kamay lang niya. And that's God speaking to His people. That's God making us realize na ito ang mas importante. Hindi ko sinasabing hindi importante ang ambisyon, ang pera. Pero at the end of the day, matatapos lahat yan eh. And the only thing that will be left is you and your relationship with God. Okay, so sinabi mo, ikaw, how do you build that relationship right now with the Lord bilang young person? Ayun, slowly but surely po. Everyday, kahit saglit lang po, magbasa ng Bible, which is guilty po ako kasi minsan hindi ko na rin po nababasa yung Bible ko sa dami po ng ginagawa sa araw-araw eh. Especially this summer po, nagiging busy na rin po sa mga physical activity. Kaya pag uwi ko po ng bahay, tapos paghiga po sa kama, tulog na po. Minsan hindi na po nakapagbasa. Pero ayun, pinipilit ko pa rin pong makapag-pray kay Lord. Kaya ayun, siguro para sa akin po, kung magsisik po kay Lord, kung paano ko po i-establish yun, ayun, unti-unti po nating ayusin and tanggapin si Lord sa buhay natin. Which is, yun nga po, pag tinatanggap po natin si Lord, marami po siyang tatanggalin na mga bagay na hindi mo kailangan or mga old and bad habits na dati akala mo, ay, okay lang to, tama to. Pero nung kinikilala mo na or mas nakilala mo si Lord deeply, nare-realize mo unti-unti na kailangan mo palang tanggalin to in order to build a good relationship with the Lord. So dun po nagsa-start yun sa mga bagay na kaya mong tanggalin para kay Lord. Kasi dun nasusukat yun eh. Kung kaya mong tanggalin, ibig sabihin, unti-unti, kaya mong tanggapin si Lord. Kasi kung hindi mo tinanggal yun or hindi ka nagpapasakop kay Lord, nag-i-indicate lang na hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready sa full presence ni Lord. Hindi ka pa ready sa mga plano niya. So, ayun. Totoo yun, no? Minsan ka sabihin, ay, tinanggap ko na si Lord. Okay, tapos na. Pero, yung sinasabi niya ay, yun talaga ibig sabihin ng receiving Jesus. Pag sinabi kasing receiving Jesus Christ is, okay, Lord, tinatanggap kita dito sa isang sitwasyon na ito, na kailangan kita
para maayos. So sa kanya, ang pagtanggap is a process. In fact, it's a lifetime process of continuously, I don't want to use the word accommodating, continuously inviting the Lord in every areas of your life and asking Him to really make something beautiful out of it. No? At napakagandang simula, actually hindi lang sa bata, kahit sa matanda, na makita mo na hindi ito yung, basta nagsisimba ako, basta tinanggap ko na siya, nag-prayer accept, nag-LSS na ako, may certificate ako. Maraming Kristiyano, gano'n, no? Receiving Jesus as your Lord and Savior, it's a process. And it's not exactly an easy process. Why? Because it involves surrender. Kasi sabi nga niya kanina, may pangarap ako, gusto kong maging vet. Pero kung sabi ng Lord na hindi ito, sige, okay. No? Hindi ko itutuloy ito. So, ano to? Yung sacredness ng relationship nandoon, yung kabanalan ng relasyon naroon, na hindi lang na naniniwala akong may Diyos, kundi sinasabi mo sa Diyos na ikaw magpatakbo ng buhay ko. No? And panalo ka na doon, boy. Na sinabi mo yun. Kasi iba ang direksyon eh. Iba, nakatingin siya sa Diyos eh. Na ano man ang daanan niya, bahagi ito ng success. See, kaya nga may Romans 8:28 na lahat ng nangyayari sa taong nagmamahal sa Diyos, sa ikabubuti ko ito. Kaya sa pag may nangyayari kay Brother Jiro na hindi may magandang mangyayaring gagawin dyan ng Diyos. So, thank you no, for that. And nasasya kami sa definition mo sa edad mong yan. Ito naman, we need your honesty on this. What's the greatest lesson that you have learned so far as a young person? Pag sinabing greatest lesson, medyo talagang tumatak sa'yo na, I don't know, nagkamali ka or whatever it is, na it took you a while to really learn, but eventually you did learn. For me, ang greatest lesson ko po sa 16 years of existence, Kailangan may 16 years old existence eh. siguro po ang magpatawad po. Yun po talaga. Why? Forgiveness po talaga. Kasi, yun nga po, ang lesson po talaga dun sa nangyari sa buhay ng tatay ko, which is hindi naman po galit, pero marirealize nyo po dun na ang buhay ng tao is super iksi lang po. And kung hindi po kayo nagpapatawad or hindi po kayo marunong magpatawad, kayo rin po yung mahihirapan eh. Kumbaga, which is sa'yo, hindi pa okay, pero sa kanila okay na. Pero pag nagpatawad kayo, kahit hindi nyo sabihin sa tao yun, ikaw rin po yung magiginhawaan. Totoo. Hindi ka po nabubuhay sa mundong puno ng galit, sa mundong puno ng pait, kung marunong ka pong magpatawad. So, ayun, hindi lang naman po ang buhay natin dito yung kailangan nating paghandaan dahil nagsisimula po talaga ang tunay na race of life pag namatay na po tayo. Kailangan po natin paghandaan yon dahil doon po talaga nagsisimula ang tunay na definition ng buhay pag nasa piling na po tayo ni Lord. Babalik ako doon sa question na you don't have to mention names or situation. Bakit naging napakahirap sa iyo na matutunan ang magpatawad? Kasi sabi mo, it's the greatest lesson na natutunan mo na medyo na, why did it take you some really hard learning bago mo natuto? Am I getting you right? Yeah, yes. Na, okay, sige. Oh, Bakit ka nahirapan? siguro naman po lahat po tayo nung mga bata pa po tayo, kung may kinakainisan po kayo or nagagalit, ang nasa isip nyo po lagi is revenge and redemption. So, ang nasa isip nyo, balang araw, pag naging ganito po ako, maghihiganti ako dito, ganito, ganyan. Siguro po meron pong isang tao sa past ko na, ayun, hindi ko na lang rin po siguro i-share for now. Pero may isa pong tao sa past ko na sobrang nag-change po ng perspective ko kung paano ko po tanawin yung mga bagay-bagay, and sa kanya rin po nagsimula kung bakit ganito ako ngayon. And
very thankful po sa kanya dahil nakilala ko po siya at a very young age. And ayun, at first, nahirapan po talaga magpatawad dahil po sa mga nangyari. Pero eventually, over time, na-realize ko po na sabi nga ni Lord, kung nagagalit ka sa isang tao, ibig sabihin nagagalit ka sa creation niya, which is nagagalit ka sa kanya. So, kung hindi ka marunong magpatawad sa creation niya, ibig sabihin lang nun is hindi ka marunong magpatawad kay Lord. Hindi mo siya Galit tinatanggap. ka kay Lord, Opo, kumbaga. ganun. Kumbaga ganun po. Okay. So, sa madaling salita, nahirapan ka dito, pero ginamit mo yung pain to grow. That is something that we all need to learn. Pain is something inevitable. Nandito tayo sa mundong ibabaw. Meron at meron. Either you cause that pain to yourself or other people cause that pain or sometimes even out of the ang tawag dito, no? Yung wisdom ng Diyos na hindi natin kayang unawain. Sometimes He allow pains in our life. Pero ang ganda nung iyong perspective kasi ginamit mo yung pain para mag-grow ka. At yun ang isang bagay na kapag ang isang Kristiyano ay nakita na itong ibinigay na pain sa akin ng Diyos na to is not meant to blame people or to live a life, sabi mo nga na maghigante. And at the end of the day, actually forgiving is a healing process. No? At ang unang-unang gumagaling dyan ay ikaw. Ikaw ang unang gumagaling. Kaya di ba sabi, forgive for your own sake. Not for the sake of the other one who hurt you, but kundi ikaw mismo na nasaktan. And ang maganda, it became a blessing for you, right? Opo, tama po. Dahil yun nga po, natutunan ko pong magpatawad and sa mga susunod or sa mga next na na-experience ko is naging madali na lang po ang forgiveness para sa akin. Ang forgiveness na po para sa akin is a common thing na gawin kung may nagawa man sa yung tao. Hindi mo na kailangan patagalin na magalit. Well, yes, for a short time, you can feel upset or you can feel madismaya. Pero at the end of the day, may realize mo na, kailangan ko rin pala siyang patawarin. Para rin sa akin to for my own sanity. Para makalaya ako sa kung ano-anong bagay na kailangan mo pang, ayun, sa future. You are a wise young man, no? Maraming tao tumanda bago na-realize yun. And they end up bitter. No? They end up bitter. They have all this resentment in their hearts. At napakaganda na I hope and pray that you continue that kind of attitude and you even grow more on that, no? Thank you, Lord po. So, sa isang young person, ano ang isang bagay na gusto mong, napakabata, hindi ko sasabing kukunin ka na ni Lord bukas. But what is one legacy that you would like to leave, not only to your family, but as for everyone, how would you like people to remember you? Even hindi naman yung death, no? Even na-meet mo siya, what is it about Jiro na gusto mong sabihin mo na legacy mo dun sa taong yun o bagay na gusto mong iwanan dun sa taong yun. Kahit na sandali lang kayo nagkilala or kahit sa mami mo or sa mga kapatid mo, alam mo yun na ano yung bagay na gusto mong iwanan sa kanila. Not money, of course. No, we're not talking about money. Sige. For me, I want to be remembered as a fun, joyful, and positive person. Okay. Yes, I want to spread positivity throughout the world. Actually, nung bata ko, gusto ko po talaga maging content creator. Sa mga napapanood ko po sa YouTube na natulong. Pero Why? yun nga, Why? kasi mayroon pong soft spot sa heart ko lagi na sa mga sorry for the word, sa mga nanlilimos po sa kalsada, meron po silang soft spot lagi sa heart ko. Since kinagisnan po namin dati nung buhay pa po si Daddy, ito yung birthday ni Mama is namimigay po siya sa
streets na mga wala pong ano. So instead po na mag-celebrate kami, bumibili po siya ng food packs, tapos pinapamigay po yun sa buong city na, ayun, makita po namin. And which is nakaka-inspired po at a very young age. Ma-realize niyo po na yung empathy po sa kanila na, kumbaga, kailangan niyo po maging mas appreciative sa life niyo and mas maging thankful and don't take things for granted kasi kung nahihirapan ka, may mas taong nahihirapan sa'yo. May mas mahirap na sitwasyon ang tao. Kaya kailangan lagi kang magpasalamat kay Lord sa mga natatamo mo sa buhay, maliit man yan o malaki. Kailangan mo maging thankful, maging grateful sa lahat ng blessings na binibigay ni Lord sa'yo. Kasi ikaw, let's say, ikaw nakakain ka sa isang araw for 3 times a day. Then, minsan nagre-reklamo ka pa kasi ayaw mo ng ulam or hindi pasok sa taste mo to. Tapos may makikita ka sa labas na nangangalkal lang po sa basura para lang po masustain yung everyday needs po nila. Which is, yun, nakakalungkot man po na ma-realize nyo po yung word ng Sander. Lahat po tayo is buhay, or ma-realize nyo po lahat po tayo may sariling buhay, which is lahat po tayo tao, may rights, pero hindi po tayo pantay-pantay as a human being. May mas mababa po sa atin, nakakalungkot man po, pero wala po tayong magagawa doon. Ganun po talaga ang buhay. Ang kailangan na lang po natin is pag-pray po sila. Kaya nung bata po ako, gusto ko po talaga maging content creator, kumbaga maging vlogger noon. Kumbaga, gusto ko pong tumulong sa mga may hirap. Pero na-realize ko rin po over time na di nyo naman po kailangan maging content creator para po tumulong lang sa maliliit na tao. So, na-twist din po, sabi ko kay Lord, pag naging successful po in the future, pag binayaan niya po ng maraming ganito or ganyan, sabi ko gusto ko pong tumulong or magtayo ng charity. Hindi lang po para sa mga may hirap na tao, pati po para sa mga stray animals. ang lawak ng vision niya. No? And it's a tall order. And ang maganda is, balik tayo sa sinabi niya kanina, Lord, anong gusto mo? Hindi ka mawawala doon. And one thing, bago tayo magtapos, that can only be an aspiration of a grateful person. Pag marami kang reklamo sa buhay, hindi mo naisip, ako nga, may problema, intindihin pa kita. For you to have that empathy towards other, hindi kita tinataas, but it's God that teaching us. If you have that empathy to the people who are less fortunate than us, ibig sabihin, nagpapasalamat ako sa buhay ko ngayon eh. At somehow yung paborito natin, I want to pay forward. So, hindi yung parang masabi ng tao na, oy, kita mo, matulungin yan. Di ba? Minsan may mga ganun eh. May mga, ang tawag dito, press releases na nagbigay. Walang ano doon eh. Sa harap ng Diyos, wala yun. Pero kung yung satisfied ka sa buhay mo, hindi ba naman kayo milyonarya, hindi ba? Para gawin ni Sister Jeline yun na, ako ngayon ko lang nalaman na pag birthday, no, na yun isang magandang bagay, no, minsan, kain lang tayo ng kain, pero nakalimutan natin yung ibang tao na bakit hindi kaya sila naman pakainin natin, di ba? So, right now, I'm so grateful na nagkaroon tayo ng time na ganito na hindi ko kilala si Gerald, by the way, no? But I would say we are so edified. The church is edified. And we pray that God continue to really guide you, na hindi lang ikaw, pati kapatid mo, mga kapatid mo, na magkaroon kayo ng isang espiritu na iniwanan din, legacy ng tatay mo no? And even your mom. These are legacies which you are now growing into, na hindi mo naman magkakaroon ng ganyang realization kung hindi mo ito unang nakita sa mga magulang mo. No? At bilang pagtatapos aawit si Brother Giro. Ayan. So, paawitin natin siya. Karapat dapat, no? Okay. Ba't dapat ka sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa'y nagdiriwang.
kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian. Buong kalangitan sa'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Kami ngayon sasamba sa'yo. Thank you, Lord po. Thank you. As you were singing the song, parang doon pala nagsisinkin lahat yung sinasabi niya. Naiiyak ako. na Ako rin po, pinipigil ko lang kanina po. parang I'm so blessed na may mga bata na in spite of marami ng gulo, no? Marami tayong mga young people na nakalimot na kay Lord. Iba na ang lifestyle, iba na ang takbo ng utak. But there are young people who has been blessed by God na nakinig, no? Hindi ko makalimutan yung kwento niya na may nakita ho akong Biblia dun sa ilalim. Ay, ano ngayon? But there was this grace to pick up. That was the conversion of Saint Augustine. Di ba, ang nanay niya, pinag-pray siya ng matagal. Galing siya sa happening, umuwi siya, dumaan siya sa garden, narinig niya yung mga bata, nagkakantahan, pick it up and read it, pick it up and read it. And he opened the Bible, I forgot the verse, and that started his conversion. So ganun din sa atin, na sa kanya, I believe that was the start of your real relationship with God. Because when you heard the voice of God, pick that up because I have something for you. I'm going to give you your life. And he started with a beautiful, I'm going to give you hope. I'll start, hindi siya bigyan kitang pera. No, I'm going to give you hope. And you hold on to that hope. So mga kapatid, we're blessed. And I didn't expect to be blessed. Hindi ko lang kilala si Jiro. And I pray that more young people, even mga adults will come to that realization. There's a God who's continuously inviting us, continuously asking us to really come to know Him. So kami aawit na at baka ako'y magdrama pa. Ayan, napakaganda ng kanta. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y
iyong hinakan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Papuri, luwalhati. Thank you for joining us this morning, and we'll see you again next Saturday for another episode of Awit ng Pag-ibig, the Patriarch version. Magandang umaga po. God bless. Morning po. Bye-bye. God bless. Thank you, Lord. Blessed Saturday po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy